Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, about sa ating sari-sari store na naman ang pag-uusapan natin, walang iba dahil ito lang naman po ang content natin sa ating pagbablog everyday. So pricing tips po tayo mga kasari. So struggle is real talaga tayo mga kasari sa panahon ngayon na sobrang mahal ng mga bilihin na parang ang 1,000 mga kasari ay halagang 100 na lang. Ganun na lang kaunti ang mabibili natin sa halagang 1,000 pesos at ang daming makaka-relate dito mga kasari. So sa panahon ngayon na may ganito tayong negosyo, paano nga ba tayo nagpa-pricing sa ating mga paninda? Ako ngayon mga kasari ay hindi po ako ganun na katulad dati na maraming nagko-comment sa vlog ko na ang baba mo namang magpresyo, kulang na lang. Ibigay mo na lang kaya ipamigay mo na lang yung paninda mo. Parang ganun guys. Kasi dati guys, okay na ako sa 2 pesos na patong, 3 pesos na patong, pero sa panahon talaga ngayon ay talagang hindi lang presyo ang nagbabago, pati tao guys is nagbabago din. Tulad ko, nagbago din ako guys at mas nakita ko yung, alam nyo na, kahalagahan ng pagpepresyo sa paninda, lalo na guys sa pagtagal ng panahon. Kasi hindi naman habang panahon ganun lang yung presyo ng isang paninda. Pamahal ng pamahal po yan. Kada taon na dumadagdag din po ang presyo. So, ngayon guys, sa pagpa-pricing ko, hindi lang ako 10% magpatong. Nasa gitna tayo, nasa 15%, minsan umaabot ng 20%, 25%, 30%, depende po sa item, sa puhunan ng item. For example, mga kasari, ang puhunan po 'di ba ng Argentina corned beef, yung 260 grams ay 59 ang bili ko. Binebenta ko po siya, sinasakto ko po yung bentahan ko ng 65 pesos. Bale may patong po ako na 6 pesos. So tingnan natin guys kasi hindi ko alam kung ilang porsyento yung ipinatong ko, basta na lang ako nagpresyo ng 65 pesos. Sa 10%, ayan. Hindi lang 10% yung patong ko. Nasa 11% parang mga ganyan. Kasi 5.6 6 ang tubo natin 59 times 0.11. Ayan, nasa 6 pesos yung tubo natin. So yung patong natin is nasa lagpas sa 10%. So hindi lang ako guys sa delata kasi okay na ako dati ng siguro mga 3 years ago. Okay na ako na ang patong ko 3 pesos, ganyan, bawat delata. Pero ngayon guys, talagang nagma-mark up talaga ako sa mga delata ng 5 pesos pataas. Yan. Yung maliliit, okay lang na bumaba ng mga nasa 4 pesos kasi maliliit naman sila. Pero kapag yung mga ganyan na size, yung mga Ligo size, ay nagpapatong na ako doon ng 5 piso pataas. Kasi guys, hindi lang naman yung paninda ang nagmamahal, pati yung gasolina na ginagasolinahan natin para tayo ay makapamili. So doon din tayo guys nagbabase, hindi lang yung kahit wag na yung pagod natin yung effort natin sa pamimili. Okay na yun, given na yun talaga sa isang tindera na dapat magsipag ka, mamili ka. So doon na lang tayo guys sa mga nagaano tayo ng pera, talagang naglalabas ng pera, yan, nagagasolina, tapos yung presyo ng bilihin, doon na lang muna tayo kasi sa panahon yan kung idadagdag mo pa yung effort, yung pagod mo, talagang kawawa na talaga yung mga customer, hindi lang tayong mga tindera. Syempre nagaano din tayo sa presyo ng mga bilihin para tayo ay mabentahan kahit papano may customer na pumunta sa tindahan natin at bumili. Kasi kung sobrang mahal ng paninda mo, talagang mga customer sa panahon ngayon, nagmamatter sa kanila yung piso, 2 piso na ibababa ng paninda ng isang tindahan. So nagko-compare yan, hindi lang natin alam, pero nagko-compute yung mga customer natin, yung mga taong bumibili sa kanya-kanyang tindahan. Yan talagang doon medyo mahal ang ganito. Nagaano talaga sila, nagmamatter talaga sa kanila kahit piso pa man yan. Laki ng niyan sa kanila ng naitutulong. Kasi yan, kung ilang item tapos mas mura sa'yo, may ibang item pa sila na pwedeng bilihin. Like yung mga ingredients sa pagluto, magic sarap, betchin, maaari pa silang makabili yung imumura nila sa paninda mo.
kaysa sa iba na mahal, dun sila bibili. So, madadagdagan yung mga papamilihin nila dahil yun yung nasave nila, dahil sa'yo sila bumili, dahil tama yung pagpepresyo mo at hindi overpricing. Mahalaga mga kasari talaga yung pagpapricing natin sa ating sari-sari store. Kaya tayo talaga is struggle talaga tayo mga kasari sa pagpapricing. Hindi lang naman tayo nagbe-base sa puhunan nagbe-base din tayo minsan sa mga katunggali natin or may ibang tindahan, ayan, sa mga kakompetensya nating tindahan. Kasi kapag nababalitaan natin or may nagchichika sa atin na ganyan, hindi kasi talaga may iwasan niya na yung customer, kahit hindi ka naman nagtatanong, magsasabi sila, ay doon ang presyo ng ano ganyan. Malalaman at malalaman mo talaga. So, kailangan mo talagang, hindi sa pagiging kinukompetensya mo yung kakompetensya mong tindahan. Kumbaga, nagiging wais ka lang. Nagiging wais ka mga kasari para magkaroon ka ng advantage. Hindi naman panlalamang yung ganun guys Kasi, hindi naman ikaw mismo ang nagtatanong sa customer. Sila naman mismo ang nagsasabi sa'yo. Kahit ako guys, hindi ako lumalabas dito. Alam ko yung ibang presyo ng mga paninda ng mga ibang tindahan dito kasi nga, sinasabi ng customer. Inaano nila, hindi sa mga kasari ng sarili kong tindahan. Mas mura talaga yung iba kong paninda. Unlike sa iba daw. Pero hindi ko naman inaano yun guys Hindi ko naman ikinakatuwa. As long as malinis yung konsensya ko sa pagtitinda ko, dito sa tindahan ko, wala akong tinatapakan na tao, wala akong kaaway na mga kapwa ko tindera, okay na ako doon mga kasari. Kung ano yung pumasok na benta sa akin sa isang araw, magpapasalamat na ako doon. Kung maliit man or malaki, thankful ako doon. Lagi ko yung sinasabi sa inyo guys na maging grateful tayo, magpasalamat tayo palagi kay Lord kung ano man yung nagiging benta natin kasi ayun, bunga yan ng paghihirap, pagtsatsagaan natin, pagsisipag dito sa tindahan. So, hard work natin yan guys. So, ayun. So, yun lang naman mga kasari yung pagpapricing ko. Sa mga biskwit kapag nagtataas, talagang alerto din kasi talaga ako mga kasari ngayon sa resibo. Talagang chinecheck kong maigi kasi yan talaga kailangan talaga natin yan sa ating negosyo, yung palaging mag-check ng presyo kasi hindi talaga stable yung presyo ng mga paninda. Talagang pataas po siya ng pataas. Kaya tayo guys is napipilitan din na mag-price increase, ng bentahan, magbago ng bentahan sa ating tindahan kasi para kumita din po tayo kahit papano. Marami din po ako ditong mga paninda na binago ang presyo, bentahan ko dito kasi hindi na talaga kaya. Kasi nga, ang laki ng itinaas or yung dating bentahan mo, puhunan na ngayon. Lalo guys sa mga sunrocks. Ang laki ng itinaas ng mga sunrocks, ng mga biskwit, ng mga delata. Halos lahat mga kasari. Actually, kanina ko lang ng resibo, kakacheck ko lang. Meron na namang mga tumaas. Mga sabon, ganyan, medyo tumaas din ng konti. So, tingnan natin guys kung pasok pa sa ating bentahan at kung hindi, kailangan nating mag-price increase dito sa ating sari-sari store kasi no choice talaga tayo. Kailangan naman po nating kumita kahit papano. So, ayun, yun lang mga kasari. Huwag po tayong mahiya mga kasari na mag-price increase. Hindi dapat tayo mahirapan. Yan, sa pagpa-price increase, sa pagbabago ng presyo, kung alam naman po talaga natin na wala na talaga tayong tutubuin, need po talaga natin na mag-price increase sa ating sari-sari store. Siyempre, isipin din po natin muna ang ating negosyo, ang ating sarili, sumunod ang customer. So, yan po talaga mga kasari ang kailangan natin sa pagpa-pricing po sa ating mga paninda. So, yun lang naman mga kasari. Yan yung mga nagiging struggle po talaga about sa pagpapresyo po sa panahon po talaga ngayon na talagang mataas po talaga ang mga bilihin. So, yun lang naman guys ang ating vlog for today. Halos yung mga sa paninda ko pala, ang patong ko, wala na siya sa 10%. Siguro may sa sigarilyo, ayan, SRP yung bentahan natin. Pero sa mga alak, nasa 15 to 20% yung patong natin kasi mahal ang puhunan.
At sa mga ibang paninda, nasa 15% pataas. Yun yung patong po natin. So, yun lang naman po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!